nasa sanlibutan sila, Mark Paul. Hindi na sila ngayon ang majority, minority sila. Halimbawa, nasa isang syudad sila, nasa Greek, na ang syudad na yun ng Greece, kumbaga number one na religion, hindi yung pagiging Kristiyano, hindi yung Judaism, kundi paganism. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang daming Diyos-Diyosan. Kaya napakadaling matangay ng mga Kristiyano. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahagpos. Ano ba yung Pastor? Ibang Tagalog ng makahagpos? Lalim kasi ng Tagalog mo, ha? Oo, medyo malalim. Sa English, drift away. Yun. Kumbaga, drift away sa English. Kaya ginamit, Pastor, yung matangay, yan. Kasi dito nga, kagaya nga ng sinasabi natin, kaya niya sinasabi ito sa mga Jewish o sa mga Hebreo, madali kasi silang matangay. At ganoon din tayo sa panahon natin ngayon. Pinakilala niya yung Jesus na superior, Jesus the greater, dan sa mga angels. Tayo, we are, Pastor, madali tayong madrift away dun sa maraming mga bagay. Lalo na, Pastor, sa idolatry. Kasi akala natin ang idolatry, yun lang sasamba sa Diyos-Diyusan, sasamba tayo sa mga imahe. Hindi ganun, Pastor, lang yung idolatry, Marami tayong nagiging idols. Kaya dito, the scriptural fact of Jesus, superiority over the angels, has life-changing application. And now we must, consider the application. So, ano yung mga application na yung, Pastor? So, marami yon. Yung simulang mga verses sa chapter 2, verse 1 hanggang verse 4, application siya. Kumbaga, iniiwanan niya muna kasi ang argument niya, di ba, mas mataas si Jesus sa mga anghel. Kaya ito dapat mangyari sa inyo. Number 1, hindi kayo dapat matatangay. Kaya para hindi tayo matangay sa sanlibutan, we must pay the most careful attention saan? To what we have heard. Yes. Yung what we have heard is yung ipinangaral na gospel. Yung mga Hebrews kasi po, mga Christian, mga dating Hudyo na naging Kristiyano, nakatanggap sila ng pabalita sa magitan ni Pablo, sa magitan ng ilang alagad, nahikayat sila. Ngayon, Kristiyano na sila, pero nakakalat sila, Mark Paul. Kalat sila, wala sila sa isang lugar. Kasi sabi ko nga, yung mga Hebrews noon nagkalat dahil yung Jerusalem ay nawasak noong 70 AD. At naniniwala yung mga writer na itong Hebrew sinulat after 70 AD. Noong yung mga Hudyo, dahil sa pagkawasak ng Jerusalem, nagkalat. Ang tawag doon, diaspora. Kumalat sa buong Roman Empire. At dahil siyempre, hindi kagaya sa Jerusalem, sila yung nangingibabaw. Kumbaga, yung community doon, napaka-religious. Nasa sanlibutan sila, Mark Paul. Hindi na sila ngayon ang majority, minority sila. Halimbawa, nasa isang syudad sila, nasa Greek, na ang syudad na yun ng Greece, kumbaga number one na religion, hindi yung pagiging Kristiyano, hindi yung Judaism, kundi paganism. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang daming Diyos-Diyosan. Kaya napakadaling matangay ng mga Kristiyano. Kaya sinasabi ni Pablo, dahil sa napakinggan na natin, pansinin ninyo, the most careful attention to what we have heard. Yan ang dapat na gawin ninyo para hindi kayo matangay. Mark Paul, para sa iyo, ano bang ibig sabihin ng to give the most careful attention to the Bible? Paano ba ginagawa yon? So, ako, Pastor, sa personal kong pagbabasa ng Biblia, ginagawa ko siya sa paraan na kung saan Bible and the Bible alone. Pinag-aaralan ko sa yung Biblia lang mismo. At tinatanong ko sa Diyos yung bawat tanong or bawat ideas na sa tingin ko hindi ko basta maiintindihan o naiintindihan. At kaya pagka ganun yung nangyayari, Pastor, at ganun yung mismong ginagawa ko in earnest prayer at sa tulong ng Santong Espiritu, may mga magagandang liwanag akong nakikita sa Biblia na tumuturo o nagpo-point out papunta kay Kristo. At doon, Pastor, sa pamamagitan nun, doon ko naiingatan. I take heed doon sa mga salita na ibinibigay niya sa atin. Kasi, Pastor, kadalasan ang ginagawa natin pag-aaral, magbabasa tayo ng isang devotional, and then doon na tayo mag-stick sa kung ano yung meron doon sa message ng devotional. Pero ako, Pastor, iba yung ginawa ko Ginawa kong devotional book mismo yung Bible. At Diyos mismo yung tinatanong ko kapag meron akong hindi masagot sa Biblia. At sa pag-cling natin doon, Pastor, sa Bible and the Bible alone na pag-aaral,
Doon yung makikita kung gaano katindi yung beauty ng gospel at napakarami pang liwanag tungkol kay Kristo na pwede nating makita. At sa ganung klase ng kaparaanan ng pastor, hindi ka ma-drift away. Kasi andun ka dun sa buhay. Anong sabi ng chapter, ano ba yun, ng Luke, pastor? Ang sabi doon, chapter 4 ng Luke, hindi lamang tayo sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung sa bibig ng Diyos siya nanggaling, ang hahanapin natin mismo ay yung Bible. Kasi naniniwala ako, pastor, yun yung mismong pinaka nanggaling talaga sa kanya, yung love letter talaga niya. Kaya kung hahanapin natin yung salita ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig, ay ang tatakbuhan ko agad yung Biblia. Hindi yung devotional books, hindi yung scholar books at kung ano-ano pa. Kaya yun, ganun ko siya, pastor, nakikita kung paano ko siya naiingatan. Thank you very much. Ang ganda noon, Mark Paul, na sabi mo, binabasa yung Bible na Bible lang. Independent sa pagbabasa ng devotional, independent sa pagbabasa, maski ng topic ko, Mark Paul. Yes. Yun din ang paniniwala ko admittedly, ganito po ako mag-aaral. Sa sarili ko lang ito, Yung topic ko, pinag-aaralan ko yan minsan lang during the week. Okay? Tapos, yung mga sa umaga, ang devotional book ko ay Bible, kagaya mo ako. And sa Bible, sa pagbabasa ko ng Bible, ay tinuturing ko yun na isang journey, paglalakbay through the Bible. Walang devotional, walang iba sa topic ko. At naniniwala ako, bawat kapatid dapat ganun Dapat meron tayong journey through the Bible. Ako, nagsimula ako sa Genesis. Ngayon, nasa Romans na ako. And every morning, when I read the Bible, I try to make a sermon outline. Kaya, Michael, araw-araw, nakakagawa ako ng isang sermon outline. Kaya napakarami kong sermon outline, And yun ang aking devotional.